dakilang Diyos na makapangyarihan, sa gabi ito, nagpapasalamat po kami sa walang humpay na biyaya mo sa amin, sa walang katapusang pagpapala mo sa bawat lingkod mo, sa iyong pag-iingat sa buong maghapon, sa kalakasan na aming tinataglay, higit sa lahat, Panginoon, sa mga salita mong nagbibigay ng liwanag, nagbibigay ng tamang landas ng buhay namin, para hindi kami mapahamak sa kamay ng kalaban mo, Lord. Walang iba, Panginoon, ang Diyos ng kadiliman, ang kampo ng kadiliman. Subalit naniniwala po kami na kapag ikaw ang panig sa amin, sino pa ba ang laban sa amin? Kaya naniniwala po kami na sa gabing ito muli mo kaming pagpapalain sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Ang may karamdaman iyong pagalingin, ang may kahilingan ay bigyan mo ng katugunan, Jesus. Ang may kabigatan ay bibigyan mo ng kagaan ng Panginoon. At ang nadiriglan ng buhay ay liliwanagan mo ng iyong mga salita. For we firmly believe that there is power in your word. Mayroong kapangyarihan ng iyong mga salita. I-bless mo, Father God, ang bawat minuto, ang bawat momentong daraan. Dalangin po namin, bigyan mo kami ng kaunawaan, ng karunungan para ito'y aming may sa buhay. Hindi lang sa panahon ng prayer meeting, kundi sa bawat bahagi ng buhay namin. Panginoon, minsan pa, naniniwala po kami na bago pa kami nag-isip, bago pa kami nagpunta sa dami ito, mayroong nakalakan ng gantimpala. Panginoon, angkin po namin ang 100% ng tagumpay. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Hallelujah.
lahat ng mga anak ni Lord Shaddai. Amen, amen, amen. At bago po tayo magpasimula, harapin mo ang iyong katabi. Harapin mo ang iyong katabi. At tingnan mo ng mata sa mata. At sabihin mo sa kanya, kapatid, lagi mong tandaan, kahit kailan, di ka pababayaan, ni Yahweh Al-Shaddai. Amen? Alam niyo ba kung bakit sinabi kong mata sa mata? Sapagkat ang ating mata ay pintuan ng ating kaluluwa. Alam niyo, ang tao ay nasukat kung nagsisinungaling sa ating mga mata. Maging mga makamundong bata sa mata tayo tinitingnan. Amen? Sa gabi ito, handa na ba kayong makinig? Amen. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Mateo chapter 22 verse 1 to 14. Sumainyo ang Panginoon. Ang talinghaga tungkol sa kasalan. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Naghandog ng isang biging ng isang hari sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Sinugod niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inaniyahan. Ngunit ayaw nila dumalo. Muli siya nagsugod ng isa ng ibang mga alipin at kanyang pinagbilingan. Sabihin ninyo sa mga inanyahan na handa ko na ang aking biging. Napatay na ang aking mga baka at mga pinatabang kuya. At handa na ang lahat ng bagay. Halina kayo sa biging. Ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan. Humayo sila sa kanilang lakad. Ang isa sa kanyang bukid at sa kanyang pangangalakal naman ang isa. Sinunggaban naman ng iba ang mga alipin, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari. Pinaparoon niya ang kanyang mga kawal. Ipinagpuksa ang mga mamamatay tao iyon at ipinasulot ang kanilang lungsod. Sinabi niya sa kanyang mga alipin, nakahanda na ang biging, ngunit hindi karapat dapat ang mga inanyayahan. Kaya pumunta kayo sa mga lansangang mga tao at inyong maniyahan sa kasalan ng lahat ng makita ninyo. Lumabas nga sa mga pangunahing lansangan ng mga alipin at sinama ang lahat ng natagpuan, masasama, mabubuti. Anapat na puno ang mga panauhin, ang bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin at nakita niya ang isang taong hindi nakadagdag pangkasalan. Kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi ka nakadabit pang kasalan? Tanong niya. Hindi nagkaimik ang tao. Kaya sinabi ng hari sa mga katulong, gapusin ninyo ang kanyang kamay at paaalitapon siya sa kadiliman. Sa labas, do'y mananangis siya at mangangalit ang kanyang ipin sapagkat maraming tinatawag, ngunit kakaunti ang nahihirap. Mga magulang, mga kapatid, mga prayer partner, ito po ang pinagpalang mabuting balita ng ating Panginoon. Malakas na palakpakan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Sabihin mo sa iyong kapatid, bago ka umupo, ilagay mo sa puso't isip mo, in-answered prayer ka ngayon. Amen. Amen. Hallelujah. Sino ang naniniwala ng answered prayer na ito? Amen. Yung answered prayer na ay pwede nang makauwi. Amen. Mapunan mo kaya mga kapatid. Yan. Inaalis lang po natin yung ating antok. Amen ba? Sa gabi ito, mga kapatid, napakaganda muli ng kwento ng Panginoon. Ang tawag dito ay analogy or sa Tagalog ay analohiya. Ang analohiya or analogy ay ang pagkwento ng Panginoon, ang kanyang pagkukumpara ng kanyang mga mensahe sa mga literal na aspeto ng buhay natin.
Alam natin na ang Diyos ay hindi natin nakikita sapagkat siya ay Espiritu. Amen ba? Hindi natin siya nahawakan at kung titingnan po natin ang isa ng Panginoon ay malayo natin maintindihan kung babasihan lamang yung ating makitid na pangunawa. Kaya ang Panginoon ay mahilig magbigay ng mga simpleng kwento para nang sa ganun tayo ay makarelate. Amen ba? Nang tayo ay makaintindi sa kanyang insight sa pamamagitan ng mga simpleng example. Sa kanyang mga pagkwento ay hindi tayo ignorante doon sapagkat ang binibigay niyang kwento ay ang mga bagay-bagay na ating nararanasan, mga bagay na ating nakikita, mga bagay na nasa palibot lang natin. Kaya ang kanyang kwento ay hindi mahirap intindihin, kagaya nga ng sinabi ko sapagkat ang kanyang pagpapahayag ng kanyang kabutihan ay dinadaan sa mga maikli o mga simpleng kwento. Sa gabing ito, nagbigay siya ng analogy tungkol sa kasalan. Ang kanyang parabola ay tungkol sa anak ng haring ikakasal. Amen ba? Sino dito ang ikinasal na ikasal? Lahat ng tao o yung mga tao hindi pa man kinasal, ang iba ay ikakasal pa lang. Amen ba? Sabi ng iba, ang pinakamasayang bahagi daw ng buhay ng tao, yung tayo ay kasal. Amen ba? Sa totoo lang, napakahalaga talaga ng isang tao na magkaroon siya ng kapartner sa buhay. Kaya nga lang, mga kapatid ko sa Panginoon, sa aktwal na pangyayari, sabi ng iba, yung pumasok daw sa pagkasalan ay paglagay sa tahimik. Pero ang malungkot yung iba daw ay hindi natatahimik. Amen ba? Pero anyway, bigyan natin ng pansin ang isang kasalan ng isang hari. Bago natin maintindihan ang kwento ng Panginoon sa pamamagitan ng Wedding Feast, ay kailangan makita natin at maintindihan natin yung tinatawag na cultural background. Amen ba? Alam nyo, ang panahon ay nag-iiba ang mga senaryo. Yung panahon ng nakaraang 90s ay iba na ngayon. Nagbabago ang kultura sa paglago, sa paglaloy, sa pagtakbo ng panahon. Nag-iiba ang kwento, nag-iiba ang panahon, sa pamamagitan paglipas ng maraming panahon. Ibig sabihin, ang kasalan noon ay iba sa kasalan na ating namamasdan ngayon. Kaya bago natin maintindihan ang kwento ng kasalan ay titignan po natin yung tinatawag nating cultural background. Ano nga ba ang kultura ng kasalan ng mga Jewish people? Amen ba? Ano ang uri ng kasalan na tinatawag na mga wedding feast ng Hudyo? Tingnan po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, gaano kahalaga ang selebrasyon ng kasalan ng mga Jewish people or ng mga Hudyo, mga kapatid. Nabasa ko sa komentary at napag-aralan ko, ang kasalan ng unang panahon ng mga Jewish ay hindi basta-basta. Ayon ko sa aking napag-aralan sa pagbabasa ko ng komentary, ang kasalan noon ay inaabot ng mga ilang araw. Sa sobrang saya, sa sobrang bongga, talagang inaabot ng ilang araw. Amen ba? Doon pinapakita ang kahalagahan ng selebrasyon na pinagdiriwang mga kapatid ko sa Panginoon. At alam nyo, napakapalad ng taong maimbitahan ng hari. Kapag ikaw ay inimbitahan ng hari, doon parang tinuturing ka sa pinaka-special na tao doon sa isang kasalan. Amen ba? At ang isang mabigat na pag-imbita ng hari sa mga kanyang inimbita nang hindi ka pumunta. Ang hindi ikaw pumunta sa kasalan ng anak ng isang hari ay isang napakalaking insulto sa hari. Isang mabigat na kasalanan, yung pahindian mo ang imbitasyon ng hari. Kaya nga may kasabihan ng mundo, ang utos ng hari ay hindi dapat mapalain. Ganito at ganito mga kapatid ko sa Panginoon ang kanyang patakaran sa buhay, ang kanyang patakaran sa buhay. Kaya makikita niyo mga kapatid ko sa Panginoon, ang hari ay nag-iimbita ng talagang sobrang dedicated. Pero sa kabila ng kanyang pag-imbita, marami pa rin rejection. Sabi ko dahil siya ng mga Pilipino. Ang Pilipino kahit hindi mo imbitan, pumunta. Hindi ba? Hindi naman yung paglain sa ating bansa, yun lang naman ay katotohanan.
Amen ba? Hindi naman natin minamasama yung ating kababayang Pilipino. Pero yun talaga ang kultura natin, mga kapatid. At doon, iimbitahan talaga yung mga special na mga taong bandangal. At ito yung tinatawag natin pinaka-significant, pinakamahalagang bagay na pwedeng maganap sa anak ng isang hari. As what I have said, mga kapatid ko sa Panginoon, ay isang nakalaging pagyurak sa dangal. Yun ang tamang termino. Hindi lang pag-insulto, kundi pagyurak sa dangal ng isang hari. Amen ba? Kaya yung kanyang iniimbitahan, parang walang karapatan magsabing ayoko po. Parang walang karapatan magsabing magawa ng dahilan na hindi siya mag-a-attend ng kanyang kasal, mga kapatid ko sa Panginoon. At alam nyo, ang expectation ng hari doon pinapakita ang pabunggaan ng kanilang mga highlights. Kung baga sa ngayon, kapag pupunta ka sa isang okasyon, hanapin mo na yung pinakamaganda mong damit sa baul. Sabi nga ng mga matatanda noon. Hanapin mo na ang pinakabonggang-bonggang damit mo para maipakita doon sa kasalan mga kapatid ko kay Israel. Pero mapapansin po natin, parang kakaiba ang kasalan ito, may mga namamatay at mga pinapatay. Kaya nga, sabi ko sa inyo mga kapatid, ay ang labanan ng hindi lang moral, maging buhay ay pwedeng kasabay, ay pwedeng maapektuhan sa pag-reject mo ng utos ng hari. Nakikinig ba kayo? Yung mga iimbitahan ay hindi lang din na napunta, pinapatay pa nila yung mga nag-iimbita sa kanila. Sobrang kasalanan ginagawa. Amen ba? At ito pa yung mangyayari, mga kapatid. Yung sa bandang muli, sabi niya, pinatawag niya na yung masasama at mabubuti. At may nakita siyang isang hindi nakadamit ang kasala. At nakita ng hari, pinag-apos yun at pinatapon sa labas. Amen ka. Yung damit na ito ay hindi literal na damit. Ang tawag dito ay the blood of righteousness. Mga kapatid ko sa Panginoon, napakahalaga na sa paglingkod din natin, tayo ay nakasuot ng tamang damit. Ano yung damit na yun? Yung damit ng kabanalan, yung damit ng katotohanan, mga kapatid. Sapagkat sabi nga ni Bishop Pakanin, palaging tinuturo sa mga pagpipis ng Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Pero laging tandaan, may hangganan ang kanyang pagpapakawad kapag tayo ay patuloy na sumuway sa kanyang kalooban. Dito pinapakita ang mukha ng ibang mukha ng Diyos, na bagaman ang Diyos ay mabuting Diyos, tayo ang gagawa ng sarili nating punishment. Ang Diyos ay hindi nananakit. Ang Diyos ay hindi nagpapahirap. Pero tayo ang gagawa ng dahilan para tayo ay mahirapan. Kasi kapag tayo ay pumunta sa piling ng Diyos, kailangan nararapat at karapat-dapat tayo. Nasubukan niya naman pumunta sa isang handaan na hindi ka nag-prepare ng damit at nakita mo bungga-bungga pala para gusto mong matunaw. Amen ba? Ilagay natin sa spiritual na aspeto, mga kapatid. Kailangan ganun din yung ating kahihiyan. Kung nahihiya tayo humarap sa mga taong mong ganun damit nila, kailangan nahihiya tayo humarap sa Diyos kung tayo hindi nakasuot ng tamang relasyon sa Kanya. Amen ba? Nasusundan ba, mga kapatid? Ano ang gusto ituro sa atin ng Panginoon sa gabi ito, mga kapatid kay Israel? Una, ang ibig ng Diyos sa parabulan sa kanyang kasalan is to recognize the urgency. Kilalanin ng panawagan ng Diyos ay laging urgent. Ang Diyos ay hindi pinaghihintay. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid. Ang Diyos ay hindi pinaghihintay. Tayo manilig tayo magsabi lalo na yung mga kabataan na yung sabi ng mga magulang. Ang mga kabataan ngayon, pag inutusan mo, laging sinasagot, wait lang ma. Amen ba? Wait lang ma kasi naglalaro ka ng naka-record lang. Wait lang ma, wait lang ma, wait lang pa. Ang Diyos ayaw ng wait lang. Kahit makikita nyo, kung ang Diyos ay kagaya natin, matagal na tayo nasumbatan ng Diyos.
sabihin ng Panginoon kung lalapit ka sa akin kung kailan paralyzed ka na. Lalapit ka sa akin kung kailan nagka-problema ka na. Na supposed to be, ang tagal mo nang hinihintay ng Diyos. Sabihin mo sa iyong katabi kapatid, matagal ka nang hinihintay ng Diyos. Alam nyo, nung hindi po also yung digital na mga balita, yung wala kang internet, yung wala kang mga television, ang balita naman maliit kay dyaryo. Yung mga professional, yung mga tao na tungkol sa isang gilid may binubuklat na malaking dyaryo. At alam nyo yung dyaryo na yan, alas 9 ng umaga, galing dito sa Manila, lahat ng probinsya ng Pilipinas mayroon ng dyaryo. Lahat ng tao sa Pilipinas ay pwede nang makabasa ng dyaryo ng masamang balita. Alas 9 ng umaga. Ganon katindi, hindi dinidili ang masamang balita. Yung masamang balita sa lahat ng area ng Pilipinas, makakabasa ka na ng nasunog, ng na-rape, ng pinatay, ng nilagay sa refrigerator na babae. Ang dami mo nang mababasa sa dyaryo, pero yung Word of God ay hindi na nakarating ng maaga. Amen ba? Kaya sabi ng media, do not delay. Yung mga media, yung prime media na tinatawag, yung television, yung radio, ay hindi yan dinidelay. Kaya simulan ng alas 12 ng gabi, pinapak na yung dyaryo na yan para mayalan sa bawat sulok ng Pilipinas para mapasa nila yung masamang balita. Pero ngayon, yung kapitbahay natin, hindi mo nadadalhan ng balita. Kailan ba tayo nagkaisip na kaladkarin ng mga kapitbahay na papunta dito? Amen ba? Lagi natin dinidelay ang Word of God. Lagi lang tayo nakasentro sa ating sarili. The calling of God is always urgent, mga kapatid. Kapag tayo ay gustong gawin, napakagaling gumawa ng rason. Kapag ayaw mo mabatin, kapag gusto mong pumunta sa kung saan, napakagaling mong gumawa ng rason, mga kapatid ko, kaya siya. Pero pag sa Diyos, napakagaling mo rin gumawa ng rason na huwag pumunta. So, the Word of God, the invitation of God is always urgent, mga kapatid ko sa Panginoon. Kailangan may pakita natin sa Kanya ng paglilingkod ay hindi complacency. Hindi siya complacent. Yung tipong parang kung gusto mo lang, yung tipong pag may oras ka lang, yung tipong may panahon ka lang. Paano kung sabihin sa'yo ng Panginoon, sige, maghihinga ka kapag may panahon lang ako sa'yo. Nakikinig ba kayo? Pero tingnan nyo, kahit hindi urgent yung ating pagtugon sa Kanya, hindi siya pinungkulan. Sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, lagi nandun siya sa tabi mo. Palapakan natin. Recognizing the urgency, embracing God's invitation requires understanding the urgency of responding. Kailangan, mga kapatid ko sa Panginoon, bigyan natin ng magandang kalidad ang imbitasyon ng Diyos. May nag-imbita na ba sa inyo na sinabi sa inyo, Brad, sister, pag hindi ka pumunta, huwag ka nang magpakita sa akin. Pero ganun, di ba? Kapag sobra kang special sa Kanya, ganun yung sinasabi, how much more ng Lord? Ibig ba? Paano ka nagbibigay ng the best na paglilingkod sa Panginoon? Paano ka nagbibigay ng urgent ng paglilingkod sa Panginoon? Gaano ka ka-excited na lumapit sa Kanya? Siguro minsan, natatakot na lang tayo umalis sa Kanya kasi meron tayong mga kaibigan. We are only driven in serving God because we have something to gain. Dahil may gusto kang mangyari, may mabigat kang problema, may gusto kang makuha sa problema. And we know that walang iba pwedeng magbigay kundi siya. Amen ba? Kaya hindi ka makipigil sa Kanya kasi ginawa mo na ang lahat. Sinubukan mo na ang lahat. Mauubos na yung pera natin pero hindi pa rin nagagalap yung gusto natin. Kaya kailangan makita natin ang paglapit natin sa Kanya, hindi ganun
lagi, kailangan tinutulak ka ng tunay na panawagan ng Diyos. Pag nakita natin yun, yung ganung ugali ng paglilingkod kapag lumago tayo sa ating buhay pananampalataya, hindi na tayo laging guguluhin ng kalaban sapagkat alam niya na matibay ang pundasyon ng ating paglilingkod sa Kanya. Amen ba? Not only to recognize the urgency, but evaluate our response. Sabihin niyo, evaluate our response. Huwag niyong silipin ang neighbor niyo, huwag niyong silipin ang iba, silipin natin ang ating sarili. Kung meron ng pwedeng i-evaluate ang ating sarili. Pag tayo ay nakatiyak sa ating kalalagayan sa Panginoon, that was the only time magaganap yung sabi ni Brother Mike, na buntong hininga mo pala, ay magkakaroon ng pero minsan, huwag kayong magalit, kahit sumisigaw na tayo, hindi pa rin tayo tinutugon. Sabi ko nga sa inyo kanina, hindi siya nagpapahirap sa atin. Tayo ang nagmamanufacture ng ating relasyon sa Kanya. Kahit napakahalaga sa paglilingkod natin, sabi ni Brother Mike, take an extra mile. Sabihin mo, take an extra mile. Pag lumakad ka ng 5 kilometro, dagdagan mo pa ng 1 kilometro. Ibig sabihin sa paglilingkod, huwag kang makontento na naglilingkod ka. Kung dumating ka ng alas 6, dumating ka ng 5:30 sa sunod. Kung dumating ka lagi-lagi nag-iisa ka, kung maladkad ka ng isang kasama mo. Amen ba? Pag sinabing kaladkad, persahan na. Pinalo ko lang yung 10 kasi maraming taong ayaw tumugon. And we have to evaluate our response. Take the time and honestly evaluate your response to God. Tanungin natin ang ating sarili, tayo ba ay nakapagpapakita ng magandang relasyon sa Kanya? Magyayabang po ako ng konti sa inyo. Kahit tulutan nyo lang ako, sandali lang to. Ako'y tinawag ng Panginoon, hindi Papa Tender. Tinawag ako ng Panginoon bilang isang worker ng Panginoon. Ako'y nag-operator ng sound system. Alam niyo, maniwala kayo sa hindi. Ang gawain noon ay alas 6. Alas 2 nandun na ako. Magtanong kayo dito sa buong Rizal kung kailan ako nalim sa gawain. At alam niyo, ang problema ngayon, alas 6 ang gawain, alas 8 ang dating. Pagkawarin niyo po, nakakasakit pa. Pagbigyan niyo namin yan mga kapatid. Laking ko lang sa inyo. And after all, kapag kayo ay nasaktan, salamat sa Diyos. At kapag kayo ay nasaktan, magbago tayo mga kapatid. At alam niyo, hindi tumigil ang Diyos sa paggaling sa akin. Nung ako ay nag-operate ng sampa ron, ako mag-gitara. Kasi alam niyo ba kung bakit natuto ako mag-gitara? Dahil sabi ng tatay ko, malnourished ka, mapayat na payat ka, sabi ng tatay ko, ibili kita ng gitara. Sinamahan ako ng isang brother ko na marunong gumitara sa Bicol. Bili kami ng gitara sa Naga. Pagbalik ko dun sa aming lugar, nagbili pa kami ng 5 baboy. Sabi ng tatay ko noon nabubuhay pa siya, tumigil ka muna sa pag-aral ng grade 6. Binili kita ng gitara para di ka ma-bored. At pagkatapos ka mag-aral ng gitara, alam nyo, nag-arkela pa siya ng tutor sa akin para magtuto. Ako'y tinuruan ng gitara. Kaya pag-aral ko ng gitara, hindi talaga hindi. Palang, kumbaga, pilit-pilit lang. So, natuto ako ng gitara, natutog ako sa gawain. Tapos pagpagod na ako, nag-aalaga ako ng baboy para busy ako at habang ako ay nag-iistambay sa bahay, pinakadoktora nila ako kasi sakitin talaga ako noon. Kasi sabi ng nanay ko, pag iniwan kita sa isang lugar, pagbalik ko na doon ka pa rin. Hindi daw ako gumagalaw. So, nag-alaga ko ng baboy, sabi ng mga trabaho namin sa bakery. Sabi niya, hindi yan tataba ang mga baboy mo. Sabi niya, bakit? Payat din yung nag-aalaga.
Napahiya ako at umiyak ako noon. Sabi ko, ano ba klaseng buhay ko? Pero alam niyo, yun pala ang paraan ng Diyos para paglapit ko sa El Shaddai. Dinanin ako, nagtugtog ako ng halos 5 taon din. At alam niyo, naging preacher ako kasi nagtutugtog ako. May isang worker, sabi niya, Brother Chito, I will give you 100 a week. Pumunta ka ng Basilica sa Naga kasi meron kang pamasay para mag-preacher ka. Hindi ako natapos sa pagtutugtog. Alam niyo, may nag-assume sa akin 100 pesos every week. Sa biyaya ng Diyos, every week nandun ako sa Basilica. Kasi sabi ko, bago maging preacher, kailangan mag-formation ka sa aming pari. So, halos 1 taon ako nag-formation sa Basilica. Alam niyo mga kapatid, laging preacher ako. Yun ang simula. Pagpasok ko ng preacher, alam niyo ang kamang-hamangan. Hindi lang ako natural na preacher. Pagpasok agad ng preacher, DAC agad ako. Kaya ang nanay ko, pag pinipintuhan pa, hindi lang natutuwa, umiiyak sa tuwa. At yun ang pinaalagaan ko sa puso ko, mga kapatid ko sa Panginoon. Kapag binigay natin yung the best na paglilingkod sa Kanya, makikita mo ang halaga ng buhay nito. Kaya yung nanay ko, sobrang tiwala sa paglilingkod ko. Ang sabi niya, anak, huwag ka nang magtrabaho, tagapanalangin ka lang sa bahay. Sabi ng kapatid ko, magsana ka ng tubig. Sabi ko, sabi ni nanay, tagapanalangin na ako. Pero alam nyo, yun ang sandigan ng aming pamilya ng nabubuhay pa yung nanay. At alam nyo, doon ko nakita ang kahalagahan ng Panginoon. Naging masaya yung aming family. Nung bumagsak na yung negosyo namin, sabi ng mga tao, ayan ang Agravante family na yan. Nung simula mag-El Shaddai, bumagsak na yung negosyo. Ang hindi nila alam, nag-El Shaddai kami kasi bumabagsak na ang negosyo. Kaya ang nanay ko naghahanap na ng masusulinan. Kasi yung pera nagkakaubusan na. Wala na kaming makapitan. Madidepress na sila kasi yung pera maraming bayaran. May pera na malaging pa yung kamay. Buti na lang may El Shaddai na mapunta. So mga kapatid, mahalaga na palaguin natin ang ating relasyon sa Kanya. We have to evaluate our response. Siguraduhin mo na hindi ka lang nag-El Shaddai, kundi tunay ka nag-El Shaddai. Amen? Hindi mo sa kapatid, hindi ka lang mag-El Shaddai, kundi totoong mag-El Shaddai. Pangatlo, mga kapatid, make a commitment. Kailangan may commitment tayo. Alam nyo, ang pinakamaganda sa isang tao, yung dumating siya sa tinatawag na love at first sight, yung magkaroon ng babies na love affair. Lahat ng tao dumating sa mga popular first love, napakasarap nun, di ba? Masaya yung ganun mga karanasan. Sabi nila, first love never dies. Tama ba yun ay? Hindi na mamatay yung first love, di ba? Ramdam na ramdam mo yung kanyang pag-ibig. Tinginan pa lang ala kumakabakabali yung puso ng mga tao. Amen ba? Kaya nung ikasal, sobrang saya mga kapatid ko sa Panginoon. But along the way, yung ganong uri ng damdamin ay lumilipas. Sa mag-asawa dati, naging nagyayakapan, ang sarap ng tawagan. Nung dumating ang panahon, hindi na nagpalang, hindi na nagbubuliyaw na. Pero alam niyo, ang kagandahan kahit nag-aaway na, hindi naghihiwalay. Bakit? May commitment. Kahit wala ka nang nararamdaman minsan, o kahit parang normal na lang, hindi mo siya iwanan kasi may pananagutan ka. Sabi ng pari, for better or for worse, tell that to us part. Hanggang mamatay, gawin natin ang parte natin. Ibig sabihin, kapag hindi ka papatay, huwag mo nang iwalayan. Amen ba? Kasi ang sabi ng partner, tell that to us part, di ba? So napakahalaga ng commitment na yan, mga kapatid. Kaya napakaganda ng kultura nating Pilipino, imanyan natin na i-restore. Na hindi naghihiwalay, na kahit anong hirap, sakripisyo, hindi naghihiwalay, alam gawin ng tumanda na nagkakaroon ng matibay ng pagmamahal. Kaya nasabi ng isang lalaki, alam mo, matagal na kitang pinagtsatsagaan. Kung hindi lang sa mga lalaki yan, hihiwalayan na kita.
Sabi ng babae, umalis ka na, hindi mo yung mga anak. Hindi niyo yata na-gets. Amen ba? Ang commitment natin sa bawat isa ay nandoon, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kailangan kayo ma-answer prayer o hindi, kayo kukunin o hindi, mga kapatid, nandoon pa rin yung tunay na pag-ibig natin sa Panginoon. Amen ba? Kailangan may prove natin sa Kanya, kailangan mapatunayan natin sa Kanya na ang paglapit natin sa Diyos hindi dahil may kahilingan tayo. Ang pinaka-key, ang pinaka-bottom line ng panawagan ng Panginoon ay para gamitin ka. Para gamitin ka sa Kanyang kaluwalhatian. Amen ba? Make a commitment and number 4, examine your motives. Kailangan nakikita natin ang ating motibo. Ang pinaka-ultimate na sukatan ng ating pagkatao ay ang ating motibo. Pwede kang husgahan ng maraming tao sa paligid mo. Pero ang mananatili pa rin kung ano ka talaga at sino ka sa harapan ng Diyos. Lilitaw at lilitaw ang katotohanan ng paglilingkod natin na totoo. Sapagkat ang Diyos ay Diyos ng makatarungan. Amen ba? Diyos siya na may control ng lahat ng bagay, mga kapatid. As long as we have a genuine desire, kapag malinis yung ating kalooban, nasa tamang pananamig ka sa harapan ng Diyos. Amen ba? Ang gusto ng Panginoon sa paglapit natin sa Kanya ay may suot tayo ng kabanalan. Sabihin mo sa iyong kataling kapatid, ang ganda ng damit mo. Ang suot natin yan ay hindi suot ng physical, kundi yung suot nating motibo sa harapan ng Diyos. Amen ba? Ang isang hinihintay ng Diablo, alam niyo kung ano? Ang hinihintay lagi ng Diablo ay ang ating bibig. Kasi ang Diablo nakaka-influensya ng ating mga iniisip. Pwede niyang maglagay ng mga iniisip natin. Pwede maglagay, pwede magpunla ang demonyo ng mga iniisip natin. Amen ba? Pero kahit marunong siya magpunla ng mga masasamang elemento sa pagkatao natin, never niya mabasa ang ating kalooban. Kaya pag binitawan mo na yun, doon ka na dadalhin ng demonyo. Pero ang Diyos, bago mo paisipin, nalalaman niya. Hindi mo pa binibitawan, iniisip mo pa, naaharap niya. Kaya walang-wala ang demonyo eh. Kahit may masama kang nangyayari, kapag hindi mo pa binibitawan, nasa kamay ka pa ng Diyos. Pero pag inamin mo, mahirap lang ito, wala kang kwenta, nasa kamay ka na ng halaman. Kaya lagi sinabi ni Brother ay huwag mong sabihin na mahirap ka, huwag mong sabihin na pangit ka, huwag mong sabihin na wala ka ng pag-asa, sapagkat anak ka ng Diyos. Sabihin mo siyang kadaling kapatid, ang ganda-ganda mo, ang pugi-pugi mo. O, di ba naniwala naman? Kalabakan natin ang Panginoon. Cultivate a heart of gratitude. Kailangan palagin natin ang ating puso mapagpasalamat. Gratefulness. Sabi ng Spaniards, ang hindi marunong magpasalamat ay ingrato. Yan ba? Alam niyo ba, ang kasalanan natin sa Diyos, hindi lang yung pagmumura, hindi lang yung bisyo, hindi lang yung immorality, hindi lang yung mga masamang kasalanan natin. Yung hindi ka makontento sa buhay ay pagpapakita sa Lord na parang kinapusya ng biyaya sa iyo. And that is what we call ungratefulness. At alam niyo ba, ang tao mapasalamatin ay nagbabago ng aura ng palibot natin. Kaya hindi naputo si Brother Mike nung sabihin niya, kumusta na kayo, magaling na, matalino, matuwid, marangal, pag-asang pag-ibig, malaya, kaya kang kalooban, maginawat ng mga. Kasi yun ang pananalita ng mga taong grateful. Ang mga taong mapagpasalamatin, hindi lumalabas sa piling, wala kaming pera, wala ng pag-asa ng buhay na ito. Bagos ang nakikita sa kanila yung mga magandang bagay sapagkat ang pagsabi ng magandang bagay ay galing sa puso
puso natin ay nagbabago ng sirkumstansya ng buhay natin. Amen ba? Kapag nagbago yung sirkumstansya ng buhay natin, mga kapatid ko sa Panginoon, makikita yung napakaraming ebidensya na nasa siyudad na nagpapatotoo. Nalampasan nila ang patibong ng demonyo. Nalampasan nila ang patibong ng kalaban at sinunod nila ang utos ni Brother Rick sa pamamagitan ng ating Panginoon. Kaya inhale, exhale, and smile, and say, I am blessed. Nalampakan natin ng Panginoon. We have to cultivate a heart of gratitude. Embracing God's invitation involves cultivating our heart. Disiplinahan mo ang puso at isip mo. Sapagkat lagi ang tinitirhan ng demonyo. Paggaling mo sa gawain, may nakaharap kang mga problema. Pag di ka nakapag-control, palalabasin mo agad ang nasa loob. Kaya hindi madaling maging lingkod. Hindi madaling maging lingkod na El Shaddai. Kasi may mabigat at malaking responsibility. At huwag tayong magtaka na kahit pinagpalag ang material na bagay, ay hindi ka pa rin masaya kasi wala sa atin ang Panginoon. Kahit hindi ka banal, pag masipag ka, magkakapera ka. Kahit hindi ka banal at may pagkamadaya tayo, magkakapera ka. Pero ang kailangan, ramdam ng Diyos ang ating relasyon sa Kanya. Kaya huwag kang mahiya, huwag kang alinlang na pagtawanan ka ng mundo, basta't alam natin ginagawa natin yung karapat-dapat at matters most. Sabi ko nga lagi dito, hindi payawanan, hindi pagalingan, kundi patamaan ang relasyon sa Diyos. Nung maramdaman ko yung overwhelm ng aking paglilingkod, 5 years ago, nasabi ko na sa Lord, Lord, kung ako'y mawawalin pa sa'yo, wala na rin benta ang buhay ko. Nabitawan ko na yan sa Panginoon. Sobrang ramdam ko yung kanyang presensya. Sobrang naramdaman ko yung kanyang biyaya. Sabi ko nga sa inyo kung problema man dapat mo kung kwentuhan, hindi ako ignorante dyan. Lahat tayo nagkakaproblema kasi pinag-aantay nyo sa problema para may pakita natin sa Panginoon na totoo ang Diyos sa gitna ng problema, lagi siyang nandun tumutulong sa Amen ba? Kaya huwag kayong tumigil sa paglilingkod hanggang sapagkat nandoon ang imbitasyon lagi ni Yahweh siya. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, salamat sa Diyos. Sa Huwebes, magsama tayo ng kasama. Amen ba? Palapakan natin ang Panginoon. At tumayo na po tayo lahat. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso at muli natin damhin ang presensya ng Panginoon. Because I do firmly believe that the presence of God will reveal in His kingdom has no end, and His glory shall know no bound. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Ang kanyang kaluwalhatian ay walang boundary. Hanggang may buhay, hanggang may lakas. We have to be in His kingdom. Because God invited you in His kingdom, inimbitahan ka ng Diyos sa kanyang kaharian. Sa isang napakabunggang imbitasyon, sa isang magandang imbitasyon ng Panginoon sa kanyang piging sa bawat gabi ng pagtitipon. At dito, bubusugin tayo hindi man ng physical na katawan, bubusugin niya ang ating buong pagkatao. Ano nang makatakot mo ngayon? Ano mang mga pag-alinlangan mo? Ano mang mga kawalan ng pag-asa? Itulog mo yan sa Diyos. Because His kingdom will no end, and His glory shall know no bound. Hallelujah, talk to Jesus. Ipigit mo ang iyong mga mata, isentro natin ang ating buhay sa presensya ng Panginoon. O
praise you, Jesus. We glorify your name. Lumapit ka sa Panginoon, kausapin mo siya, dumulog ka sa Kanya. Yes, Lord. Sing of God. Son of God. Praise God. Now glorify. Now justify. His kingdom come. Yes, And His kingdom will away. And His glory shall Lumapit ka sa Diyos kapatid. Dumulog ka sa Panginoon. for the Kausapin siya. Hallelujah. of His kingdom, kingdom has come. And His kingdom reign, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Expressions of God's love, to praise of God, to work of God, revealed to us. Jesus, God's holiness is praised. No glorify, no justify, His kingdom come, and His kingdom will go away, and His glory shall turn around, for the majesty and power of His kingdom has come, and His kingdom reign, and His kingdom rule, and His kingdom power and authority. Jesus, God's righteousness revealed. Jesus, God's righteousness revealed. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon, sa pagtuturo sa amin. Salamat, Panginoon, sa pagpapaalala mo sa amin. Tunay nga po na marami na pong taon na kami po'y namuhay sa mga gantong buhay, kaya lagi mo kaming iniimbitahan, lagi mo kaming tinatawag sa iyong basan para makamata ng biyaya, walang katumbas ng anumang bagay. Pagpalain mo ang aking mga kapatid na narito ngayon. Ano man ang kanilang mga inusal na panalangin, ano man ang kanilang mga dinalating sa iyo, Lord, ano man ang kanilang mga sa puso't isipan, Lord, akutin mo ang bawat mga lingkod mong ito. Alam namin na totoo at buhay na Diyos na ikaw ang aming pinuntahan. Sapagkat ang buhay na ito, Lord, ay isang napakalaking ebidensya ng iyong himala, ng iyong kapangyarihan.
kami makakilala sa iyo, Lord, at makapagtalima sa panawagan mo ay isang napakalaking blessing, O Lord. Father God, pagpalain ang bawat isang narito, and I pray for a very special way ang kanilang mga prayer request, Lord, ang kanilang kahilingan. Dalangin ko, Panginoon, abutin ang bawat puso't isipan ng mga lingkod dito. Pagpalain mo sila, gabayan, at pagpalain sa lahat ng panahon. Dalangin ko, Lord, ang mga kapatid na mga nagagawa dito, sister, ang kanyang pagkikemo, Panginoon. We pray for a total restoration, Father God, at patuloy mo siyang bigyan ng iba yung kalusugan ng kanyang physical na katawan. Pagpalain mo din, Lord, ang may mga kahilingan na ng kapatid dito, Panginoon, sa pamilya, sa sambahayan, sa personal na kahilingan. Dalangin ko, Lord, ang kanila. Panginoon, minsan pa ang agras ng kahilingan, dalangin ko, Lord, ang biyaya, patuloy na dumating. Aming kapatid na mga awit mo, manunugtog, i-bless mo sila, ilayo sa kahirapan, at palain lagi sa lahat ng panahon. Panginoon, ang ginawa namin ang tagumpay sa pangalan ni Jesus. Say Amen! Kita sa ating mamay at sumigaw ng Lord, answer prayer naman. Amen! Itas po natin ang mga bagay-bagay na gusto natin pabasbasan sa Panginoon. Dakilang Diyos sa makapangyarihan, dalangin ko ang mga bagay-bagay na nakataas, ang tubig, ang langis, ang kanilang prayer request, mga handbags, bags, wallets, pictures kung meron man, mga documents na langin ko ang pagpapala ay dumating sa madaling doon. Ito ang kamay na malalakas, anumang trabaho, Lord, anumang negosyo, at sino nang madampian at makaluupang kamay ay pagpapalain mo, Panginoon. Pagpalain mo ang gawain mo sa dating ito, mag-raise up ka ng maraming lingkod sa pangalan ni Jesus. Panginoon, amin ang kinakatagumpay ng gabi ito sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa alam na naman, anak, sa Amen. God bless everyone, and let us